Narito po ang ikalawang yugto ng ating ginagawang pagtuklas, sa aklat ng lihim na pangalan at lihim na karunungan. Kung bago ka pa lang sa video na ito, pwedeng mong balikan ang nakaraan labas ng naunang video. Ito'y hango sa aklat ng lihim na pangalan at lihim na karunungan. At ngayon ay narito ang bagong pangalan. Sa Apokalipsis Kapitulo 2 versikulo 17 ay ganito ang nasusulat. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakaalam kundi yaong tumatanggap. At sa Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 12 ay ganito ay naman ang nasasabi. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang bagong pangalang ito ay matutunghayan sa Apokalipsis Kapitulo 19 versikulo 1, 3, 4, at 6. Ito ang salitang Aleluya na sinasambit na nakapalibot sa Diyos Ama. Ito ang Aleluya na pinupurit inaawit ng mga anghel, ng mga arkanghel, at ng mga serapin sa kaluluwa at iyan ng langit. Ang Aleluya ay binubuo ng mga salitang Al, El, at Uya. Ang Al ay nangangahulugan ng kataas-taasan. Isayas Kapitulo 57 versikulo 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. At ang El ay Diyos. Ang Uya o Oiya ay pangalan ng tatlong persona. Ito ang Otheos, Ichiros, at Athanatus. Ito ang korona o putong ng Diyos Espiritu Santo sa misteryo principal. Ito ang tatlong persona ng Diyos, o ang kanyang tatlong kapangyarihan tres potencies. Alalong bagay. Ito ang alaala, bait, at loob, memorya, entendimiento, voluntad. Ang kasaysayan ng mga ito ay matutunghayan natin sa mga huling kabanata. May iba pang mga pangalan ng Diyos na binabanggit sa Biblia, gaya ng Aha, na matutunghayan sa mga awit Kapitulo 40 versikulo 15. Mga pahamak nawa sila, dahil sa kanilang kahihiyan, na nangagsasabi sa akin, aha, aha. Ng Michtam na matutunghayan sa mga awit Kapitulo 56, at ng Abba na matutunghayan sa Galatia Kapitulo 4 versikulo 6. Ang tatlong pangalang ito ay may malalawak at matatayog na kahulugan, na matutunghayan sa misteryo principal. Gayon din naman ang 22 pangalan, na inawit ni David na matutunghayan sa mga awit Kapitulo 119. Katulad ng Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Vav, Zain, Sheth, Teth, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Semek, Ain, Pe, Zadi, Kof, Resh, Sin, at Tao. Ang mga pangalang ito ay may marikit at katanji tanging kasaysayan, na matutunghayan sa Kabbalah, sa misteryo principal, at sa Shete Yaves. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalang lihim ng Diyos. Sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 25, ganito ang nasusulat. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. At sa Mateo Kapitulo 21 versikulo 16, ganito naman ang sabi. At sinabi nila sa kanya, Narinig mo ba ka ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, Oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri? Ito ang lihim na pangalan na tinutukoy at inaawit sa mga awit Kapitulo 89 versikulo 8. Ganito ang ating mababasa. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? Oya. Ang sinasabi naman ng iba, ang pangalang lihim ng Diyos ay napapaloob sa winika ni Moises na, Ahey, Asher, Ahey, ako, yaong ako nga, na matutunghayan sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 14. Ang pangalang sinasabi nila, dili iba ang Iha, Yod, He, Vav, He,
na matutunghayan sa mga awit Kapitulo 119 versikulo 33, 41 at 78. Ang pangalang ito ay matutunghayan sa Kabbalah, sa Encyclopedia Britannica, at sa Morals and Dogma, na sa pangalang ito, ani nila, ang lahat ng lihim na maaaring masabi ukol sa anyo, at kalagayan ng Diyos, ang mga paliwanag nila ukol dito, ay matutunghayan sa Morals and Dogma ng Amerika. Isa sa mga banal na kasulatan, na batbat ng hiwaga at kababalaghan, at kinatititikan ng 1,001 pangalan ng Diyos ay ang misteryo principal. Sa aklat na ito ay natitipon halos ang lahat ng pangalan ng Diyos, na iginagalang at sinasamba ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang karamihan sa mga pangalang ito, ay nasusulat sa 3 titik o letra, at hindi buong salita. Bawat titik ay nakasulat sa mga dulo ng tatsulok o triangulo. Tangi sa mga tatsulok o triangulo, ay makikita pa ninyo ang iba't ibang larawan. Sa triangulo ay makakakita kayo ng ganito. AGE. Ang kahulugan ng AG at E ay Ampilem, Goam, Exemenera O. Ito ang sinasabi sa misteryo principal, na pangalan nakasulat sa sinag ng araw. Ito ang pangalang itinuro ng Diyos Ama sa Diyos Anak, na ang sabi, ang sino mang makaalam ng aking pangalang iyan, ay magiging mapalad sa lupa at sa langit man. Iyan ang sinasabi ng mga salitang nagniningning, nabuhat sa kaitaasan, na bumaba at pumutong sa ulo ng 3 persona, noong sila'y magsang-usapan bagay sa paglalang ng langit at lupa, at ng iba pang mga bagay-bagay. Ang Ampilem Goam ay pangalan ng Diyos Espiritu Santo, at ang Exemenero ay pangalan ng Diyos na totoo, o ng sinsabing Diyos ng mga Diyos, na sinasabi sa Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan, at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao, ni tumatanggap ng suhol. Ito ang pangalan ibig ibinyag ng Diyos Anak, sa kanyang nuno na ama ng Diyos Ama noong hindi pa niya nakikilala. Kaya ang sabi ng Diyos Anak sa kanyang nuno ay ganito, ikaw ay pabinyag sa pangalang Exiem, Miram, o Exemenera O. At ang sino mang tumawag sa pangalang iyan, ay hindi daranes, ng anumang hirap sa kabilang buhay. Ang ikalawang larawan ay ganito. STM. Marami ang basag o pakahulugan sa 3 titik na STM. At ang ilan ay ang mga sumusunod. Sa Midak, Tuaurim, Maimakmi, sa Monak, Teorsop, Miak, at sa Aw, Tum, Ngup, at iba pa. Subalit ang sinasabi sa kasulatan ay, sa Tamak, Tunip, Tupim, Toptom, Memeril, iyan naman ang sinsabing liwanag, na nagniningning, nabuhat sa kailaliman, ay pumailang lang sa kaitaasan, at tumapat sa paanan ng 3 nag-uusap. Iyan ang pangalang lihim na hinahanap-hanap ng marami. Iyan ang pangalang nakasulat, sa loob ng badhang animo na tila pusong lulutang-lutang. Hi, Koa, Koe, Heo, Eok, ang pangalan ng badhang anino, na sinasabi sa kasaysayan,